Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang, pahayag ng Ombudsman Boying Rimulya na nagprangkahan. Sinabi niya, walang mangyayari sa DPWH. Mga project nila, walang mangyayari. Anong reaksyon ni Vince Dizon? Natulala. Ito, magbigay lang muna ako ng update sa ating fund drive para sa Brave 14 plus 3 Marines. Nakaipon na po tayo sa ating GCash ng 72,000 pesos. Expected hanggang bukas yan, aabot ng 100,000 kaya magpapadala tayo ulit bukas ng tulong sa Brave 14 plus 3 Marines. As of now, naipadala ng pera sa kanila tulong is 630,000 pesos. So sa mga gusto pang magpadala, walang non-stop ito. Walang deadline. Ito yung GCash number. 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash is Evan Henry Sibog. Echo Victor Alpha November Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa taga-abroad, ng mga Pinoys, ang city address ni Evan Henry Sibog is Cagayan de Oro City. Ang kanyang street address is Barangay Patag. Okay, ito. Post ng JMA News. Kung minsan, may maganda ring sinasabi itong si Ombudsman Rimulya. Ito. Sabi ni Boying, kaya PPP, Private-Public Partnership yan. Yung mga project ba? Private-Public Partnership. Pag ibinigay mo sa DPWH yan, iba na naman itsura niyan. We have to take a cue from the quality of work that happens with government projects. As it is right now, wala tayong maaasahan sa DPWH. Sinampal sa mukha. Ayos. Anong reaksyon ni Vince Dizon? I fully agree with what Ombudsman Boying Rimulya said, that until the internal systems and culture within the DPWH are thoroughly reformed, public-private partnerships remain the far better option for large-scale, complete infrastructure like government buildings. So, nakakaya sa DPWH. Example, EDSA, pinagmayabang. Gamitin natin ng tama ang pera ng gobyerno dahil yan ang sinabi ng Pangulo, sabi ni Vince Dizon. Kaya gumamit tayo ng very high quality na asfalto. Gumamit tayo ng, sabi niya, makabagong teknolohiya. Kaya magtatagal ang road reblocking project na ito ng 5 years. What happened? After less than a year, butas-butas na naman na pati si Senator Ping Lacson na puno na rin ng salop, sinabi niyang imbestigahan natin yan. Nasaan na yung pinagmamayabang ni Vince Dizon? Ang galing magsalita itong Vince Dizon. May post si Doc Loren Badoy. Sabi niya, Vince, noong panahon ni Tatay Digong, pinupuri ka ng taong bayan. Ngayon, nasa BBM administration ko na isinusuka ka, kinasusuklaman ka ng taong bayan. Yan ang karma sa iyo sa iyong pag-traidor kay Tatay Digong, sabi niya. So yes, agree ako niyan, private-public partnership. But, may nakita akong post ng, I think, Manila Times or Manila Bulletin. Noong 2023, meron nang naaprubahan na mga projects para sa public-private partnership. So, in-offer na, approve na eh. So, bahala ngayon ang mga private
individuals or companies na mag-bid, mag-offer para makipag-partner. Sabi ng Manila Times or Manila Bulletin, mula 2023, zero bidder. Walang gustong pumasok na walang private groups na nag-bid doon sa mga approved projects na inoffer sa private sector. Anong ibig sabihin nun? Walang tiwala. Hindi katulad kay Tatay Digong noon, maraming naging successful na private-public partnership. So, nakakaya itong administrasyong ito. So, hanggang kailan tayo makakakuha ng magandang private-public partnership kung maibalik na ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno? As it is right now, tignan nyo ang rating ng Pangulo, pabulusok. Negative ang kanyang trust, approval, or satisfaction rating. Ang ekonomiya, bagsak na bagsak. From 7.6% noong 2022, nung mag-assume siya ng office, ang economic growth na lang natin ngayon is 2.3%. Kaya, ang mga ekonomista, tinatawag na nila ang Pilipinas na stagflation. Tama ba yun? Parang stagnant, wala nang pag-asa, stagflation. Bagay na kinontra naman ng DepEd o NEDA Secretary at saka sino ba yung isa? Hindi daw stagflation ang Pilipinas. May pag-asa pa rin. Yes, may pag-asa habang nabubuhay, may pag-asa eh. Kaya nga sabi ng Pangulo, gusto niyang maalala ng taong bayan na siya yung presidente na lumaban sa korupsyon. Tapos, ang kanyang mag-i-endorse daw siya ng kandidato niya na mayroon siyang malaking tiwala na ipagpapatuloy ng kandidato niya yung kanyang anti-corruption drive. Wow, nananaginip ng gising. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ora ni ang balay sa tabangan namo ugero. So napulo sila ani nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So muna nagidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matusun nga
Salamat sa Ginoo nagtabang sa sin nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So, pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig, Isa ka tuig. So, pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? napulo. Napulo mo. So, isa lang kabalay yung ipuyan. O salamat sa tabang nga kabalay na ko karon. Pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko. Salamat kayo.